Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di Carbonell. Marami po ang ating pong mga naririnig iba't ibang balita ngayon hinggil po sa mga barko ng China. Ang akin po napapansin, bakit po barang defensive yata ang ating pong bansa parate? Sapagkat ang nagpapaliwanag kung bakit nandyan ang mga barko ng China ay walang iba kundi ang ating Secretary of Department of National Defense o yung pong pambansang sandatahan na siya pong inatasan ng ng ating pong saligang batas na magtatanggol sa buong Pilipinas at mga nasasakupang teritoryo nito. Ang nangyayari po, para po ba nagiging apologies at nagpapaliwanag? Hindi yung mga pandigma, yan ay mga nag-explore. Hindi yan kalaban. Sila ay nangingisda. At hindi na 200, kundi 28 na lamang. Bakit po kinakailangan magpapaliwanag yan ay Pilipinas pa? Bakit tayo ang magpapaliwanag na kukunti naman na sila, baka pwede na? Yan po ay napakamalaking kamalian. At tulad po na aking sinabi doon sa mga nakaraang kong anunsyo, lumalabas na talagang nagiging inutil ang ating pambansang sandatahan sapagkat yung Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines ay umamin na siya inutil at nag-astang inutil. Ngayon, sila po ba ay mapapaalis ng Amerika? Hindi po. Maaaring aalis ang barko, maaari rin pong babalik yan. Bakit po sila babalik? Sapagkat nagtayo na po sila ng mga isla ng China sa loob ng Pilipinas. Nandiyan po sila sa West Philippine Sea, nagkaroon sila ng 3,200 hectares ng military base diyan po sa may Julian Felipe Reef at doon po sa Spratly. Meron po silang 8-kilometer runway. Napakahaba po ng paliparan na yan. Mas mahaba pa yan dito po sa NAIA o Manila International Airport. Napakahaba po sapagkat dyan ang ginagawa po nilang take-off point ng kanilang mga jet kung sila po ay mananakop na rito sa Pilipinas. Ano po ang mga paraan nila ng pananakop? Pinauna na po nila yung pong mga inchik dito na sundalo, ngunit ang kanilang mga visa ay POGO, Philippine Offshore Gaming Operation, POGO. Tumulong na naman ang Pilipinas yan, hindi po POGO yan. Dapat yan KOGO. Sapagkat hindi po Pilipino ang nagpapatakbo dyan. Pilipinas lamang ang kanilang niloloko. Pero ang may-ari po dyan ay mga inchik. Kaya dapat po dyan ay Chinese Offshore Gaming Operation, KOGO. Ngunit tumutulong parati ang ating bansa. Hindi po kayo mga Pilipino. Tumutulong ang Malacanang upang gawin legal ang pagpasok dito ng mga military inchik. Ngayon, bakit po natin sinabi yan? Ayon po kay Senator Panfilo Lacson, 4 years ago, 350,000 ang mga military inchik dito po sa Pilipinas, dito po sa Luzon. 4 years ago po yan. Kung sa loob ng isang taon, nakakapagtala sila ng 300,000. Mayroon na po tayo mga 2-3 milyon ng mga sundalong inchik dito po sa ating bansa. Ano po gagawin natin? Hindi man natin kaya silang tugisin sa dagat sapagkat wala tayong barko na ganun karami. 220 boats. Tayo po, dadalawa yata ang ating pong ang ating Philippine Navy military boat. Wala po tayong laban dyan. Ngunit dito po sa land, dito po sa Luzon, kaya po natin yan. 3 milyon sila. Siguro tayo mga Pilipino rito, nasa mga 30 milyon dito po sa Luzon lamang. Out of 104 million Filipinos, ang marami po niyan, halos kalahati, ay nandito po sa Luzon, lalo tigit dito po sa Kamaynilaan. Ngayon, maghanda-handa po tayo. Lalabanan na natin yan. Kinakailangan i-terrorize na po natin
Yan po mga inchik na yan, paalisin natin. Let us make their lives miserable in our city. Huwag na po natin gagawin yan ng ginawa ng Parañaque. Ginawa pang sister city and communist China. Para saan? Para magkaroon lamang ng dagdag na pundo. Napakayaman po ng Parañaque sapagkat 3 malalaking kasino nandiyan po sa loob ng Parañaque. Hindi po natin alam kung bakit nila kinakailangan pambigyan ng magandang pagtanggap ito mga military na inchik na ito. Military po yan. Huwag na po tayo magmamahang-mahangan. Yung pong nahuli ng Makati Police na pumatay ng 2 inchik, nagkaroon pa ng tugisan. At sila po ay nasukol. Meron po silang 3 baril, 3 silang inchik, 2 lamang ang nahuli. Nung tinignan po nila yung kanilang mga ID, military sila. Military, nagkaroon ng kaso ng pagpatay, sila ay nagpiyansa, o ngayon wala na po sa Pilipinas, may pumalit ng iba. Bakit po natin pinapayagan yan? Sapagkat natatakot po tayo kay Duterte, natatakot po tayo sa China. Wala na po tayong ginawa kundi matakot na lamang. Anong panawagan po natin? Huwag na po kayo matakot. Huwag po kayo maniwala, nakakayanin na lamang tayo injik sa ating sariling bansa. Tayo po ay lalaban. Tayo po ay gagawa na ng ating pong resistance movement. Tayo po ay gagawa na ng guerrilla movement laban sa mga inchik na yan. At kung maaari magkaroon tayo ng pagkakataon, dadamputin natin mga illegal na inchik na yan. Illegal lahat yan. Hindi ako magre-respeto doon po sa mga visa na binigay ng ating gobyerno sa kanila. Tourist visa. More than 59 days. 59 days lamang po yung tourist visa. Kaya ngayon, tayo na mismo magpapalaya sa kanila. Huwag po kayo matatakot sapagkat ang Vietnam, napakalit na bansa po yan. Kinalaban nila ang Amerika, napakalaki na Amerika, natalo ang Amerika. Ngayon, tayo po ay huwag pong matatakot sapagkat lumaban ang Hong Kong, 4 million lamang sila. Lumaban ang Taiwan, mas maliit pa sila sa ating bansa. Lumaban ang Indonesia. Bakit ang Pilipino inutil? Sapagkat pinapayagan natin na maging inutil tayo at pinapatagal natin ang presidency na pareho ni inutil Duterte. Ngayon, mga kaibigan, nananawagan po tayo, lalaban na po tayo. Hindi na pwede ito. Hindi tayo pwedeng pa-cute-cute na lamang at pa-takot-takot na lamang. Lalaban na po tayo. Kinakailangan manindigan po tayo. At kayo na nakikinig sa akin, tawagan po ninyo ako at meron po tayong plano. 0927-738-6913. Kikilos na po tayo. Hindi na po tayo magpapapi. At dito mismo sa lupa, lalabanan na po natin sila. Toe-to-toe, mano-mano, lalaki sa lalaki, tao sa tao. Tayo po'y nananawagan, magkakaisa po tayo. Idideklara po natin yan sa April 25, yung pagkilos na yan. Kaya po, magkampanya naman kayo ng viewership. I-share ninyo itong panawagan na ito. Mag-text kayo sa isa't isa. Sumulat kayo, kayong mga nasa abroad. Yung inyong mga kamag-anak dito, sabihin niyo makiisa sa pagliligtas ng ating bansa. Iligtas natin ang Pilipinas laban sa China. Patalsikin si Duterte. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas.